Ako ang tunay na anak na natagpuan ng pamilya Campbell at ibinalik 10 taon na ang nakalipas. Pero hindi tinanggap ng mga Campbell ang pagbabalik ko. Ang kanilang adopted na anak, si Sophia, ginawa niya ang lahat para siraan ako. Ate ko siya. Itinulak ako ng ate ko pababa ng hagdan. Hindi ako. Claire, paano ka naging napakasama sa ate mo? Kung alam lang namin na ganyan kakasama, dapat hindi ka na namin ibinalik. Hindi talaga ako. Ninakaw ko ang buhay ng ate ko. Ibibigay ko na lahat sa'yo ngayon. Sofia, huwag kang magsalita. Isasama ka ni tatay sa ospital. Ang mga magulang ko na aksidente sa sasakyan habang papunta sa ospital kasama si Sofia at ang kapatid kong lalaki sinisi ako sa lahat. Bakit hindi na lang ikaw ang namatay? Umalis ka. Nathan, mamamatay na ako. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Claire. Sa wakas, mamamatay ka na. Sa susunod mong buhay, huwag ka nang lumitaw sa pamilya namin. Bata, binabati kita. Uuwi ka na. Batay sa pangalan at address na binigay mo, sila ang pamilya mo. Na-reborn ako sa araw na nakilala ako noong nakaraang buhay. Claire, pagkatapos mong nakidnap, sobrang nasaktan ng tatay mo, at ako. Kaya nag-adopt kami ni Sofia. Simula ngayon, tunay na kayong magkapatid. Oo, pareho kayong mabubuting anak namin. Hindi kami magpapaboran. Eksaktong eksena tulad noong nakaraang buhay. Sa buhay na ito, hindi na ako maglilinis para sa kanilang apat. Claire, binabalaan kita. Huwag mong subukang dumikit sa pamilya Campbell. May anak na kami. Ang tingin na iyon, eksaktong katulad noong nakaraang buhay. Mukhang si Nathan ay na-reborn din. Dahil ayaw niya akong ibalik sa mga Campbell, di ayaw ko na rin. Sino ka? Hindi kita kilala. Ate, hindi sila pamilya ko. Pero batay sa nauna mong paglalarawan, Campbell ang apelyido mo, nakatira ka sa Fulong Garden, at si Nathan ang kapatid mo. Nanay, mali ang pagkakatanda ko. Noong dinukot ako, tama ang ulo ko. Pagkagising ko, nagkahalo-halo ang alaala ko. Anong laro ba yan? Talagang hindi ka naming anak. Pero, paano ka naman kamukhang kamukha si nanay? Talaga? Siguro nagpapaloko lang ang mata mo. Nanay, tatay, kuya, sa tingin ng ate ko, pinalitan ko siya, malungkot siya, kaya ayaw niyang kilalanin ng pamilya. Baka, umalis na lang ako. Uy, Sofia, Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ito ang bahay mo. Ang dapat umalis ay hindi ikaw. Relax, walang nakikipag-away sa'yo para sa pamilyang ito. Isang pamilya na apat hindi makabuo ng isang taong may utak. Isang pamilyang ganito sinumang pumunta rito ay malas, ate, alis na tayo. paano siya naging kamukhang kamukha niya? Bakit hindi tayo magpa-DNA test? Tatay, nanay, kuya, dahil ang ate ko ay inyong biological na anak at hindi niya ako matanggap. Kung gayon, ako na lang ay mamatay na. Sofia, Nandyan na naman tayo. Claire, bumalik ka at naging dahilan para magtangkang magpakamatay si Sofia. Ikaw ay malas. Ako. Manakit sa kanya. Tingnan mong mabuti. Ito ang itsura ng pananakit sa kanya. Claire, baliw ka ba? Ibaba mo ang kutsilyo. Kuya, iligtas mo ako. Natatakot ako. Binibini. Alam ko marami kang pinagdaanan, pero huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Okay ka lang ba? Claire, wala akong pakialam kung ikaw ay biyolohikal na anak ng Campbells o hindi. Ikaw ay isang sakuna. Dapat ay namatay ka sa bundok. At hindi na bumalik sa pamilya Campbell. Mamatay? Buhay ka pa. Bakit akong mamamatay? Anong nangyari kay Claire? Sa nakaraang buhay niya, siya ay lagi sunod-sunuran at mahiyain pag-uwi niya. Sige, kayo lahat tumigil. Dahil wala sa inyo ang pamilya niya, kukunin ko ang binibining ito kasama ko. Tara na. Nanay,
Tatay, kahit sinong may mata ay makakakita na si ate ay iyong biolohikal na anak. Pakiusap, puntahan siya at ibalik. Hindi bale nang ako ang malagyan ng kaunting sisi. Ginoong Campbell, dumating na siya sa atin. Kung may makakaalam nito, ang reputasyon na itinayo ng pamilya Campbell sa loob ng maraming taon ay masisira. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaan na si Claire ay sirain muli ang pamilyang ito. May ideya ako. Sandali. Opisyal, ang babae ay mukhang kaawa-awa. Gusto naming maghanap ng magandang lugar para sa kanya. Magandang lugar? Oo, ang ibig naming sabihin ay ang nangungunang pamilya sa kapital, ang pamilya Sullivan. May kaunting koneksyon kami sa kanila. Maaari naming siyang ipadala doon bilang katulong. Kahit papaano, magkakaroon siya ng buhay na walang alalahanin sa pagkain o damit. Ang pamilya Sullivan, yung malapit ng masira ng pagsabog, mawawalan ng lahat, kaya ang magandang lugar na ito ay ideya ni Nathan. Ha? Ang pamilya Sullivan na may masamang reputasyon? Ang may bahay ay malupit at mapang-api. Ang ulo ng pamilya ay walang awa. At ang anak na lalaki ay isang playboy na nananakit ng tao at pinapapunta sa ospital araw-araw. Sigurado ka bang hinahanap niyo siya ng magandang lugar o ipinapadala siya sa kamatayan? Ayos lang. Gusto kong pumunta sa pamilya Sullivan. Ang pamilya Sullivan ay nangunguna sa yaman at kapangyarihan. Sa buhay na ito, ang gusto ko ay hindi pagmamahal ng pamilya, kundi kapangyarihan at katayuan. Ang mga Sullivan ay maaaring maging pagkakataon ko. Tara, ate. Yung pugad ng mga ahas, ang pamilya Sullivan, pumunta siya doon. Okay ba talaga siya? At talaga ba siyang anak naming tunay? Gusto niya mismo pumunta. Nagbigay lang kami ng mungkahi. Tama, sarili niyang desisyon iyon. Walang kinalaman sa amin mga Campbell. Bukod pa riyan, nasa amin na si Sofia. Ang minamahal na anak na babae ng aming pamilya Campbell. Dapat siya ay katulad ni Sofia, nagniningning at nakasisilaw. Yung bata galing sa mga Campbell, kailan siya darating? Sabi ng master. Sa kapalaran ng pamilya Sullivan, kulang tayo ng konting enerhiyang yin. Kailangan nating magpalaki ng babae para mapalakas ang kapalaran ng pamilya. Narinig ko na ang batang ito ay maraming pinagdaanan dati. Ang aming pamilya Sullivan ay nag-iisang anak na lalaki sa 9 na henerasyon. Hindi pa kami nagpalaki ng maliit na babae dati. Paano kung nalangampunin natin siya? Yung taong pinadala ng mga Campbell, Pasensya na, Ginoong Sullivan. Sumasakit konti ang tiyan ko. Hindi ko talaga kayang inumin itong tasa. Pwede mo bang inumin para sa akin? syempre, Gaya ng inaasahan, ang aking alindog ay hindi mapaglabanan kahit ang babero na Ginoong Julian. Ano bang ginagawa mo? nakita kong hindi ka lang sumasakit ang tiyan, pero mainit at naiinis ka rin. Palamigin kita. Gusto mo ng isa pang tasa? Ang mga Campbell, bulok hanggang buto, hindi makakapagpadala ng disenteng tao. Ginoo, Ginang, narito si Binibining Campbell. Tito, tita, kumusta? Kumusta, batang Ginoo? Siya siguro yung kinatatakutang playboy na anak ng pamilya Sullivan, si Julian Sullivan, kinatatakutang playboy na anak, Julian Sullivan. Itong babae, ipinadala ng mga Campbell. Julian, pinabati ka ng kapatid mong babae. Ate, Ikaw. Itong mukha, malinaw na kilay at maliwanag na mga mata, isang banayad na aura. Claire, kung hindi ka tututol, mula ngayon, ang aming pamilya Sullivan ituturing kang isang karagdagang anak na babae. ito ay hindi ang naisip ko, hindi ganito.
Dalhin mo rito. Claire, ito ay isang bagay na pinagawa namin sa isang tao. At saka, itong itim na card, walang limit sa paggastos. Kunin mo, pang-allowance. Hanggat handa ka maging anak naming Sullivan, kahit anong kondisyon, masasabi mo sila, kami tutuparin namin. Kaka-reject lang ng pagkilala ng pamilya Campbell, at ngayon siya ay magiging anak ng pinakamayamang pamilya Sullivan. Ang tanga lang ang tatanggi. Oo, tinatanggap ko. Papa, Hey! Mama, Mabuti kong anak na babae. Magpakuha agad ng isang tao para mag-apply ng bagong ID para kay Binibini. Bagong ID. Mula ngayon, siya ay sa aking pamilya Sullivan. Anak ko, Ethan Sullivan. Claire Sullivan. Opo, Ginoo. Claire, tingnan mo. May nawawala ba? Ipapagawa ko ito agad. tatay, nanay. Higit pa rito, gusto kong pumasok sa paaralan. Maganda iyan. Pagkatapos, ipasuri ko ang iyong enrollment bukas. Tamang-tama ang oras. Hayaan si Claire na ituwid ang batang si Julian. Ang kanyang mga grado ay magulo. Tatay, baka ako makatulong sa pagtuturo sa kanya. Upang magkaroon ng matatag na lugar sa pamilya Sullivan at manatili dito ng matagal, ang magustuhan lang ni Ginoong at Ginang Sullivan ay hindi sapat. Ngunit, hindi ito madaling gawain. Mahirap ba? Umalis ka. Dalhin ang tambak na ito ng basurang papel at mga gamit sa pag-aaral at sunugin lahat. Ginang Sullivan, Ginoong Sullivan, hindi ko talaga siya maituro. Talagang hindi ko siya maituro. Binibini, ang pagtuturo na ito ay hindi bagay para sa isang binibini tulad mo. Mas mabuting umalis ka na. Guro, huwag kang umalis. Ito na ang guro na tinakasan ni Julian bilang 258. Huwag kang mag-alala, Nay. Bahala na ako. Kuya? Papasok ako. Alam kong mahal ka ng mga magulang ko. Ngunit huwag mong isipin na makakapaglaro ka para makuha ang loob ko. Hindi ako naniniwala. Magpahinga ka. Wala ako rito para makuha ang loob mo. Pagkatapos, lumabas ka na sa paningin ko. Ikaw, paano mo nagawa iyon? Susunod. Gusto mo ba ng lalaking langaw? O babaeng langaw? Ano? 2 langaw. Imposible. Talagang nagkataon lang. Paano naman kaya? Hindi ito nagkataon. Dahil lang marumi ang kwarto mo, puno ng langaw. Ikaw. Kahit na medyo may kakayahan kang, mapanlin lang na munting manipulator, hindi kita kikilalanin bilang kapatid ko. Lumabas ka sa kwarto ko ngayon din. Pwede akong umalis. Pero sa isang kondisyon. 1 linggo mula ngayon, may midterms ang paaralan. Kung makakakuha ka ng pangalawang pwesto sa inyong baitang, aalis ako agad sa bahay ng mga Sullivan. Pero kung hindi mo kaya, Ano ang gusto mo? pagkatapos kailangan mong magdaos ng handaan para sa pagtanggap sa pamilya. At sa handaang iyon, aminin sa publiko na ikaw Julian Sullivan talagang mahal mo ako bilang kapatid. Sige. Pero bakit pangalawang pwesto? Sa tingin mo, hindi ako makakakuha ng una? Siyempre, dahil ang unang pwesto ay dapat akin. Ginoo at Ginang, 10 practice test ang ginawa ng binata ngayon. Talaga? Tayo na tingnan. Ginoo at Ginang, alas 5 ng umaga gumising ang binata ngayon, nirepaso lahat ng kanyang aklat aralin 1 beses. Talaga? Tawagin mo siya para kumain. Ginoo, kahit sa kanyang panaginip kanina,
nagsosolve pa rin siya ng mga problema. Kapag lumabas na ang mga resulta, personal kitang ipapalabas sa pamilya Sullivan. Sige. Hinihintay ko ang pangalawa mong pwesto. Tiyak na ako ang una. At palalabasin kita sa mga Sullivan. Nakuha ko ang maling tiket sa pagsusulit. Saang examination hall, si Claire? Examination hall 6. Claire, anong ginagawa mo rito? Naka-examine. Ano pa bang gagawin ko? Ito ang nangungunang at pinakamahal ay university, isang elite na paaralan. Ano ang kwalifikasyon mo para kumuha ng pagsusulit dito? Kuya, si ate ay tiyak na, naghirap ng husto sa labas, at gusto nang umuwi, kahit noong nakaraang pagkakataon. Pinagalit niya sina mommy at daddy kaya nagkasakit sila, ngunit siya pa rin ang kanilang sariling laman at dugo. Huwag kang masyadong mahigpit sa kanya. Hindi siya laman at dugo natin. Claire, makinig kang mabuti sa akin. Ang mga Campbell ay pumutol na ng ugnayan sa iyo. Mas mabuting magkaroon ka ng respeto sa sarili at itigil ang pagdikit-dikit sa mga Campbell. Tapos ka na ba? Ngayon, maaari ka nang umalis. May pagsusulit akong kukunin. Claire, paano mo kayang kausapin? Si kuya lang ganyan. Kung hindi dahil kay kuya, makakapunta ka ba sa mga Sullivan? Kahit sa mga Sullivan, nagtatrabaho bilang katulong. Mas mabuti pa rin iyon kaysa maging isang hayop ng pasan sa liblib na lugar. Ano? Nagtatrabaho bilang katulong? Ito ay isang nangungunang elite na universidad. Hindi ko naisip na magkakaroon ako ng kaklase na katulong. Natatakot ako! Hindi siya isang katulong na naghuhugas ng pinggan, kundi isang katulong na nagpapainit ng kama. Claire, naririnig mo ba ang sinasabi ng lahat tungkol sa iyo? Kinakausap mo ba ako? Kung hindi kita kausap, sino ang kausap ko? Pasensya na. Ngunit ang pangalan ko ay hindi Claire Campbell. Ito ay Claire Sullivan. At hindi ako katulong sa pamilya Sullivan. Ako ang batang may bahay ng pamilya Sullivan. Ang bully sa paaralan kapatid na babae ni Julian Sullivan. Hindi ako utusan ng mga Sullivan. Ako ang panganay na anak ng pamilya Sullivan. Ang bully ng school ninyo, Julian Sullivan, na kapatid na babae. Ano ang sinabi mong apelido mo? Sullivan, Claire. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na palitan ang iyong apelido? Ginoong Campbell, ano ang kinalaman ko sa iyo? Kailan ka naging pakialam kung palitan ko ang pangalan ko? Ang dugo ng pamilya Campbell, paano mo mababago iyon? Ang babaeng si Claire ay talagang walang hiya. Ikaw. Hindi mo basta-basta mababago ang apelido mo, wala nang usapan. Ginoong Campbell, napaka-dominante. Ano? Nagkamali ba ako noong araw na iyon? Sa pag-aakalang ako ay iyong sariling kapatid na babae. Tapos pinalayas ang sarili mong kapatid na babae, ay masyadong malupit. Kuya, si Claire ay malamang nasa mga Sullivan. Nagtatrabaho bilang utusan ng ilang araw, na naakit sa yaman at karangyan ng mga Sullivan. Gusto niyang sumipsip sa kanila, kaya pinalitan niya ang apelyido. Iyon ang dahilan kung bakit pinalitan niya ang apelyido sa Sullivan. Iyon na siguro yon. Anong klasing tao? Ang apelyidong ginamit niya ng mahigit 10 taon, tinapon na lang niya. Pinalitan pa niya para maging utusan. Ang alipin ay kumukuha ng apelyido ng amo. Mukhang siya ay magiging utusan habang buhay. Ganoon ba talaga? Ang pamilya Campbell ninyo ay hindi makakaangat sa mga Sullivan. Akala mo ba sa pagpapalit ng apelyido mo, makakapag-asawa ka sa mga Sullivan? Pasensya na. Ang pamilya Sullivan, talagang hindi ko kailangang umakyat sa kanila. Sinong gago ang nagsabi niyan? Hindi mo kailangang umakyat sa mga Sullivan? Baka naman ang mga Sullivan ang kailangang umakyat sa iyo. Adrian, isa ka ring Sullivan. Tulungan mo akong ayusin ito. Sofia, ano iyon? Sabihin mo. Siya. Adrian, itong babaeng ito, galing siya sa bundok, isang probinsyana na naghahanap ng pamilya, naawa sa kanya ang mga magulang ko, kaya, ipinadala nila siya sa mga Sullivan bilang katulong. Pero wala siyang inatrasan para makapasok sa mga Sullivan, pinalitan pa niya ang apelyido niya. Si Gujing ay naging Claire. Claire? Bakit ang pamilyar ng pangalang iyon? Napaka-pamilyar? Adrian, bahagi tayo ng pamilya Sullivan, pero sangay lamang. Kung gusto nating umunlad,
Sa pangmatagalan, kailangan nating makisama sa pamilya ni Julian at mapanatili ang magandang relasyon. Tatay, gusto kong magpabango kay Julian, pero siya hindi naman pumapasok sa eskwela. Wala man lang akong pagkakataon na magpasikat kahit kaunti. Bale, narinig ko, kamakailan ay may inampon ang mga Sullivan na anak na babae. Ang tito at tita mo mahal na mahal nila siya. Dapat kang humanap ng paraan para mapalapit sa kanya. Ano ang pangalan ng inampon na anak? Sa tingin ko ay parang Ching? Baka kung ano ang sinabi ng tatay ko ay itong si Claire. Ano ang problema, Adrian? Ano ba ang iniisip ko? Ang isang batang babae na inampon ng pamilya Sullivan ay dapat na pambihira sa lahat ng aspeto. Paano siya magiging isang batang ibinalik ng pamilya Campbell na ganun? Ikaw, isang probinsyana na ibinalik ng pamilya Campbell, ay naglalakas loob na maghangad sa pamilya Sullivan? Claire, nababaliw ka na. Pinalo mo si Adrian. Alam mo ba kung sino siya? Adrian, okay ka lang. Claire, sobra ka na. Kailangan mong humingi ng tawad kay Adrian ngayon din. Sullivan ang apelyido ko. Ako si Claire Sullivan. Iisa lang si Claire Sullivan sa pamilya Sullivan. Sinasabi mo bang ang tito at tita ko ay may bagong anak na babae at ikaw yon? Ano? Sino pa ba kung hindi ako? Adrian, ano ang ibig mong sabihin? Anong pamilya Sullivan na bagong ampon na anak na pinangalan ng Claire Sullivan? Kailan ito nangyari? Adrian, ang isang malaking pamilya tulad ng Sullivans. Ang kanilang mga anak ay lahat pambihira, Claire. Imposibleng siya yon. Kaya si Claire ay nagpapanggap na isang Sullivan. Nagpapanggap siya bilang Claire. Sa nakaraang buhay mo, pinatay mo ang buong pamilya ko. At ngayon, nagdudulot ka pa rin ng gulo sa pamilya Campbell. Hindi kita pakakawalan. Tigil! Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng aking kapatid? Pagod na bang mabuhay? Ano? Makalapit ka ba sa kapatid ko? Pagod na ba kayong mabuhay? Ano bang sinabi ni Julian? Kapatid? Paano nangyari iyon? Sobrang pinilit ko noon, pero hindi man lang ako tiningnan. Bakit si Claire ang? Hindi ka ba dating matapang? Paano ka naging ganyan, kabuli? Ginoong Sullivan, anong ginagawa mo rito? Ano? Ang schedule ko, kailangan ko bang magulat sa iyo? Anong nangyayari? Kung ano ang nakikita mo, iyon. Nakakagat ng ilang asong kalye, iyon lang. Mga asong kalye lang. Patayin na lang sila. Hindi ganoon iyon. Ginoong Sullivan siya iyon. Nagmamaganda sa paaralan. Sinasabi sa lahat na siya ang bagong tinanggap na tagapagmana ng pamilya Sullivan. Tama iyan, Ginoong Sullivan. Sa tingin namin ang iyong tiya at tiyuhin ay napakarespetableng mga tao. Kahit anong mangyari, hindi nila gugustuhin ang Campbell cast-off na ito probinsyana, di ba? Oo, Ginoong Sullivan. Wala ba kayong pagkakamali? Claire ay isang probinsyana lang. Siya ay nagtatrabaho bilang katulong sa bahay ng Sullivan. Paano siya magiging karapat-dapat na maging isang Sullivan? Tumahimik ka. Ang katawa-tawa. Ipinadala ninyo siya sa pamilya Sullivan. At ngayon sasabihin ninyo sa akin hindi siya isang Sullivan? Kung gayon, siya ba ay isang Campbell? Hindi siya isang Sullivan. O isa ba siya sa inyo? Isang Campbell. Ang babaeng si Claire, talagang kumapit siya sa mga Sullivan. Ginoong Sullivan, pasensya na. Hindi talaga namin alam. Siya ang kapatid mo. Binibining Sullivan na bulag kami. Pasensya na. Dahil gusto mong humingi ng tawad, ipakita mo naman ang sinseridad. Ginoong Sullivan, uminom ka ng tubig, kumalma ka. Ininom ko lang ito. Hindi ka naman tutol, di ba? Kita mo. Kumpara kay Claire. Malapit nang mapagtanto ni Ginoong Sullivan na ako ang mas kaakit-akit. Uminom. Ano? Ito. Bawat isa sa inyo ay uminom at ubusin ito. Tungkol sa nangyari ngayon, magkukunwari akong hindi ito nangyari. Ginoong Sullivan, pag-usapan natin ito.
Hindi kailangan. Inapi mo ang kapatid ko. Tanggapin mo ang parusa mo. Sa tingin ko, napakakailangan ito. Ginoong Sullivan, siguradong niloko ka niya. Hindi siya isang Sullivan. Ipinapangako ko sa iyo. Ginoong Campbell, curious talaga ako bakit ka sobrang sigurado na hindi ako isang Sullivan. Dahil kung ikaw ay isang Sullivan, bakit ka naman pupunta sa mga Campbell para mag-claim ng pagkakamag-anak? Tama, hindi ako isang Sullivan. Ginoong Sullivan, narinig mo ba yon? Inamin niya ito. Dahil sa dugo ng pagkakamag-anak. Ako ay isang Campbell. Kinidnap ako noong bata ako. Noong natagpuan ako, tinanggihan ako ng mga Campbell ninyo na kilalanin. Pinadala pa ninyo ako sa mga Sullivan bilang katulong. Hindi naman na hindi ninyo ako nakilala, kundi alam ninyo ang buong katotohanan sa simula pa lang. Kaya, Ginoong Campbell. Tama ba ako? Ano kung totoo? Ginoong Sullivan, si Claire mismo ang nagsabi. Siya ay isang Campbell sa dugo, hindi talaga isang Sullivan. Gago ka. Si Binibining Sullivan ay nang tiyuhin ko bagong ampon na anak na babae, walang kaugnayan sa dugo. Ano? Ano? Kailan ko nasabi na siya ay kapatid kong totoo? Hindi ko sinabi. Sila ang nauuwi sa nerbiyos. Claire, sinasadya mo iyan. Oo, sinasadya ko. Gusto kong makita ng lahat ang iyong pagpapaimbabaw. Hindi na ako ang batang babae na ayaw kilalanin ng pamilya Campbell. Ako ang panganay na anak ng pamilya Sullivan. Kaya ngayon, inumin mo. Sige. Julian, ang pamilya Sullivan ninyo talagang walang makakalaban. Pero ang pamilya Campbell ko ay hindi basta-basta. Marami tayong pinagtutulungan. Sigurado ka bang gusto mong isuko lahat ng ating partnership sa dalawang pamilya dahil sa isang adopted na kapatid? Uy, Tay, binubuli ni Nathan ang kapatid ko. Kanselahin lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Campbell ngayon din. Oh, at iyong dalawang malayong kamag-anak, sina Adrian at Vivian. Wag. Ginoong Sullivan. Iinumin ko na ngayon. Kuya, karamihan ng negosyo ng pamilya natin galing sa pamilya Sullivan. Kung makakansela lahat, tayo ay tapos na. Ayoko maging mahirap. Iinom din ako. Lahat bumalik na sa inyong mga upuan. Magsisimula na tayo ng exam. Ang duwag. At least nakita natin ang totoo niyang kulay. Tara, mag-exam na tayo. Claire, huwag mong isipin na ang pamilya Sullivan ay makakaprotekta sa iyo forever. Ayon sa timeline ng nakaraang buhay ko, ang mga magulang ni Sullivan ay malapit ng mamatay ng trahedya at mababaliwala ang pamilya Sullivan. Magtataka ako kung sino ang makakaprotekta sa iyo noon. Claire, huwag masyadong mayabang. Binigyan na ako ni Kuya ng sagot sa pagsusulit. Lahat ng iyon. Ang pagsusulit na ito, isinulat ko ang sagot para sa lahat ng subject, lahat sa papel na ito. Tiyak na ikaw ang magiging una. Salamat, Kuya. Isang bobo tulad mo, galing sa bundok, maghintay ka lang na maging huli, at mapatalsik. Ano ang problema sa estudyanteng ito? Kahit hula-hula lang ang gawin mo, hindi dapat lahat ay mali. Kung bumagsak ako sa pagsusulit na ito, kahit ikaw subukan mong protektahan ako, ipapakopya ko pa rin sa iyo ang mga tanong. Hindi kita pinoprotektahan. Pinoprotektahan ko ang reputasyon ng pamilya Sullivan. Kapag lumabas na ang resulta, impake mo ang iyong mga gamit at umalis. Huwag kang magtagal sa bahay ng Sullivan.
Ginoong Sullivan, Binibining Sullivan, halina't kumain. Ginoong at Ginang Sullivan may hapunan para sa negosyo ngayong gabi, kaya hindi sila sasama sa inyo sa pagkain. Sige, darating na. Oras na para kumain. Ika-15 ng Oktubre. Hindi, ngayong gabi sa dati kong buhay, sina nanay at tatay ay nasa hotel na nag-uusap tungkol sa negosyo. Sumabog ito. Ang Imperial Hotel ay nakaranas ng malubhang pagsabog. Maraming nasawi sa lugar. Ang presidente ng Grupo Sullivan at ang kanyang asawa ay nasawi ng malagim. Ay nako. Dalhin mo ako agad sa Dihaw Hotel. Anong hotel? Gusto kong kumain. Wala akong oras para sa iyo. Kung ayaw mo, magdamag, mawala ang parehong magulang mo, pagkatapos ay bilisan mo, at dalhin mo ako sa Dihaw Hotel. Tara na. Ginoong Sullivan, Ang proyektong ito, ang aming grupo Sullivan, ay ibibigay namin ang lahat, tagay, para sa isang matagumpay na proyekto, para sa isang mahusay na pakikipagtulungan. Para sa isang mahusay na pakikipagtulungan. Ha ha ha. Mas mabilis pa. Sina mama at papa, sila. Tumahimik ka. Alam ko. Sila ang aking biolohikal na mga magulang. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanila. Kahit wala akong duguan na ugnayan sa kanila, pamilya ko pa rin sila. Sandali lang. Handos na. Tagapangulo Sullivan, Ginang Sullivan. May ilang bagay akong aasikasuhin. Baka kailangan kong umalis ng maaga. Ingat, Ginoong Win. Magkita tayo sa susunod. Sa susunod. Sa susunod. Haha, see you. Natatakot ako na wala ng susunod. Nanay, tatay, lumabas kayo dito ngayon. Ang hotel ay sasabog na. Ano? Ikaw, dalaga, bakit ka nagsasalita ng walang saysay pagdating mo? Nag-uusap kami tungkol sa negosyo. At sinasabi mo ang mga malas na salita. Claire, ito ang sarili naming hotel. Mahigpit ang seguridad palagi. Hindi ito dapat mangyari ng ganyang problema. Oo, Claire. Nakarinig ka ba ng taong nagsasalita ng walang saysay? Walang oras para magpaliwanag. Itong mesa. Ang bomba ay dito. Nandito ang bomba. Naku, may bomba talaga. Evacuate agad. Ipaalam sa lahat sa hotel. Evacuate ngayon na. Bilisan, bilisan. nakalak ang pinto. Ano ang gagawin natin? Ang mga labasan ng hotel ay nakalak na. Kaya hindi tayo makalabas? Ayaw kong mamatay. Ako rin ayaw. May tao bang magligtas sa atin? May tao ba dyan? Sullivan, ano ang problema? Tatay, Kapit lang. nasaan si Julian? Tiis lang.
Sagutin mo ang telepono, Julian. Sagot. Claire, akala mo ba talaga na ang pagpapadala sa iyo sa mga Sullivan ay para sa iyong ikabubuti? Ayaw ka ng mga Campbell, at hindi ka maililigtas ng mga Sullivan, Jinx. Sigurado ka bang may mangyayari sa pamilya Sullivan? Hindi mo lang ba ito ginagawa-gawa, di ba? Tatay, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ngayong gabi, ang pamilya Sullivan ay magiging walang laman na balat. Tatay, makinig ka sa akin. Ilabas lahat ng pera natin sa account ng Sullivan. Ipuhunan ito sa kumpanya ni Tio Sean. Paano kung walang mangyari? Imposible. Tatay, ito ang pagkakataon ng pamilya Campbell na ibalik ang mga bagay tanging pagkakataon natin. Kapag bumagsak ang pamilya Sullivan, ang buong Dragon City ay magiging atin. Pagkatapos, tayo ang magiging tunay na makapangyarihang pamilya. Sige. Magpapautos ako sa isang tao. May tao bang tumulong sa amin? Tulong! Kaya, wala pa rin akong mababago. Sa pagkakataong ito, dito ba talaga ako mamamatay? Lahat, lumikas agad. Lahat, lumikas agad. Tatay, hindi maganda ang lagay ni tatay. Isakay muna siya sa kotse. Tara na. Sa kabutihang palad, sa buhay na ito, hindi na naulit ang trahedya. Sa pagkakataong ito, naprotektahan ko sila. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ginang Sullivan, Ginoong Sullivan, sila ang may kagagawa nito. Ikinandado rin nila ang mga pinto ng hotel. Sean, anong ginagawa mo dito? Palagi siyang laban sa pamilya Sullivan. Kamakailan, nagkukunwari siyang palakaibigan. Akala ko kahina-hinala iyon. Hindi pa nga tapos ang party at nagmamadali na silang umalis. Pinabantayan ko sila at totoo nga, may nakita ako. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Opo. Bitawan mo ako! Claire, salamat sa babala mo. Kung hindi, ang pamilya namin ay... Binibining Sullivan, salamat sa pagligtas mo sa amin. Oo, kung hindi dahil sa iyo, siguradong patay na kami. Sa totoo lang, si Julian ang nakapansin na may mali at sinundan sila. Binuksan niya ang mga pinto mula sa labas ng hotel. Siya ang karapat-dapat sa pinakamaraming pasasalamat. Salamat, Ginoong Sullivan. Oh, lahat ay may bahagi. Lahat ginawa ang kanilang bahagi. Ang biyaya ng pagliligtas ng Binibining Sullivan at Ginoong Sullivan ay mababayaran lamang ng higit pang kooperasyon sa pamilya Sullivan. Ang pagsabog na ito, simple lang ba talaga iyon? Paano niya nalaman ng maaga tungkol sa pagsabog? Claire, Nanay, tatay. Claire, napansin ko na nag-aaral ka ng management nitong mga nakaraang araw. Bibigyan kita ng 20% ng Grupo Sullivan. Direkta kang sasali sa management. Nanay, tatay. iniligtas mo ang ating pamilya. Ito rin ay magandang oportunidad para magkaroon ka ng practice. Ang pamilya Sullivan natin ay mayroon lang sa inyo ni Julian, 2 anak. Sa hinaharap, lahat ay sa inyo. Naniniwala kami ng iyong ina na may kakayahan ka. Pinagkakatiwalaan ka namin. Tay, magtiwala ka sa akin. Naibenta ko na lahat ng shares ng kumpanya. Tay, talagang hindi pwedeng pumunta ang kumpanya sa ganitong modelo ng negosyo. Kung hindi, hindi ito magtatagal. Anong alam mo, ni hindi ka nga nakatapos ng kolehiyo,
Anong karapatan mong magtanong sa kakayahan ni Sofia sa management? Claire, pagdating sa usapin ng management, hindi ka dapat makialam. Hindi, Tay. Ang buong merkado ngayon. Tama na. Ha? Sa tingin ko nagsiselos ka lang na mas magaling si Sofia sa iyo. Mas may kakayahan siya. Claire, ang selos mong ito, kailangan mong baguhin. Sa buhay na ito, ginawa ko ang tamang desisyon. Sila ang pamilyang dapat kong pahalagahan. Salamat, Tay at Nanay. Gagawin ko ang aking makakaya. Uy, Julian, anong ginagawa mo? Sige, sabihin mo na. Paano mo nalaman na may bomba sa party? May kaibigan ako na nagtatrabaho bilang waiter sa hotel. Nakita niya ang isang kahina-hinalang tao na may dalang maleta sa loob at nahack din niya ang magnetic lock system ng hotel. Natakot siya na baka may mangyari, kaya sinabi niya agad sa akin. Ganoon ba? So itong kaibigan mo, pagkatapos malaman ang balitang ito, hindi mo na siya nakipag-ugnayan sa management ng kumpanya? Julian, Julian, pinaghihinalaan mo ba ako? Pinaghihinalaan na para mapasaya si Tay at Nanay, ginawa ko ang lahat ng ito. Hindi ba? Ang iyong pangangatwiran ay puno ng butas. Hindi ako magbibiro tungkol sa buhay ni Nanay at Tatay. Paano kung sabihin ko sa iyo na ito ay dahil isinilang akong muli na alam ko ang lahat ng ito? Hindi ba iyon mas nakakaloko? Siya, Julian, paano mo maiisip si Claire na napakakomplikado? eksakto. Mula noong pumasok si Claire sa ating pamilya, nakatanggap ako ng ilang malalaking order. At hindi ka na lumalaktaw ng paaralan araw-araw. Si Claire ang maswerteng bituin ng ating pamilya. Hanggat handa kang maniwala. Sofia, hindi ka ba gaanong pakiramdam? Bakit hindi ka bumaba sa buong gabi? Hindi ka man lang kumain ng hapunan? Ano? Ang iyong mukha, sino ang nakahampas sa iyo ng ganito? Nanay, tatay, kasalanan ko lahat na pinalungkot si ate. Claire, ano naman kung sinusuportahan ka ng mga Sullivan? Marami akong paraan para mapalayas ka sa paaralan, para mailabas ka sa lungsod na ito. Sinaktan ka ni Claire? Kailan? Pagkatapos ng pagsusulit, sa banyo. Sinaktan niya ako. At sinabi niya na siya ay isang Campbell sa dugo. Kahit patayin niya ako, wala akong magagawa. Sobra na iyan. Ngayon umaasa siya sa pagsuporta ng mga Sullivan sa kanya at kumikilos na parang nasa itaas siya ng batas. Nanay, kalimutan mo na kung ang pagtanggap ng ilang sampal na ito ay makapagpapagaan ng kanyang loob. Paano natin ito basta-basta hahayaan? Bukas, dadalhin ka ni Nanay upang humingi ng paliwanag. Kumalma ka, huwag kang pabigla-bigla. Ang grupo Sullivan ay hindi basta-basta natin mapapasukan kahit kailan. Ito ang pinakamalaking grupo sa pananalapi sa lungsod ng Dragon. Tay, huwag mong kalimutan, ang pamilya Sullivan ay malapit ng matapos. Sa pagkakataong ito sa aking nakaraang buhay, namatay na si Ginoong Sullivan, si Ginang Sullivan ay nasa ospital, nakikipaglaban para sa kanyang buhay, at si Julian ay hindi na kayang alagaan ang sarili. Claire, sino pa ba ang maaasahan mo? Pero matagal akong nag-scroll sa phone ko at wala akong nakitang balita tungkol sa pagsabog. Ang isang malaking balita na ganoon ay tinakpan na. Tama, ang mga bagay na hinulaan ng aking kuya dati. Lahat ay tama, kahit ang araw na bumalik ang aking ate para kilalanin ang pamilya, ay tama rin. Kung hindi ka pupunta, ako na lang. Hindi ko hahayaan na si Sofia ay magdusa ng ganitong kawalang katarungan. Mga shareholder, mga delegado, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Claire Sullivan. Ako ang kasalukuyang namamahala sa mga operasyon ng pagmemerkado. Si Ginang Sullivan at Ginoong Sullivan ay darating sa loob ng 10 minuto upang dumalo sa aking pulong ng inaugurasyon, kasama ang lahat. Napakabata pa. Kaya ba niyang hawakan ang departamento ng pagmemerkado? Kapag si Ginoong Sullivan ang gumagawa ng mga bagay-bagay, ang sinumang kanyang ilalabas ay dapat ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Sino ka? May appointment ka ba? Ako ang asawa ng presidente ng Grupo Campbell. Kahapon sinaktan ni Claire ang aking anak na babae. Ngayon kayong mga Sullivan ay dapat magbigay ng paliwanag sa aming pamilya Campbell. Pasensya na, pero may pulong ng lupo na nagaganap dito. Hindi pinapayagan ng mga tagalabas. Umalis ka. Anong ginagawa mo dito?
Gaya ng inaasahan ko, may nangyari sa pamilya Sullivan. Ngayon si Claire na lang ang natitira bilang tagalabas na siyang namamahala. Sinaktan mo si Sofia. Ngayon, pagbabayarin kita. Sinaktan ko siya. Nakita mo ba yun? Ayaw mo pa ring aminin. Binugbog mo ang mukha ni Sofia napakasama. Claire, hindi ko alam na kaya mong maging ganyan kalupit sa loob. Sa isang taong kasing bait ni Sofia, kaya kang maging ganyan walang awa. Be. Ate. Mas mabuti pang ipatingin mo ang mga mata mo. Claire, paano mo kayang kausapin si nanay ng ganyan? Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mong bumalik sa pamilya Campbell, kaya kung ibalik sa'yo ang lahat ng ito, pero lumiko ka at sumali sa pamilya Sullivan. Dahil nakapagdesisyon ka na, bakit kailangan mo pang gawing mahirap para sa akin? Sino ka ba? Bakit ko pa kailangang makipag-away sa'yo? Claire, sobrang yabang mo pa rin. Huwag mong isipin na hindi ko alam na patay na ang mga Sullivan. Sino ang nagsabi sa'yo na patay na ang mga magulang ko? Nagkaroon ng pagsabog sa Imperial Hotel kahapon. Si Tagapangulo Sullivan ng Grupo Sullivan ay namatay agad. Si Ginang Sullivan ay nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Maaari mong itago iyan, pero may karapatan akong ipaalam sa lahat ng shareholders ng Grupo Sullivan ang katotohanan. Paano nangyari ito? Mayroon ka pa bang kakampi ngayon? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Sofia ngayon din. Baliw ka. Kunin ninyo siya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sinong nangangahas pumunta? Yung base na binabasag mo ngayon ay nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. 5 milyon. Tapos na ang Grupo Sullivan. Kahit nabasagin ko ang lahat dito hanggang pira-piraso, ano ang magagawa mo? Mabuti, patay na ang lahat ng Sullivan. Matagal na silang nagpapakapangyarihan. Mula ngayon, kami mga Campbell ay hindi na kailangang sumunod sa inyo. Tama na. Paglusob sa ari-arian ng mga Sullivan, paninira, pang-iinsulto, paninirang puri, at pagpapakalat ng chismis ay pawang mga kriminal na pagkakasala. Katawa-tawa. Patay na sina Ginoong at Ginang Sullivan. Kaya sino ang pananagutin mo? Ikaw lang? Sino ang nagsabing patay na ako? Sino ang nagsabing patay na ako? Ikaw sino ang sinabi mong namatay? Paano nangyari iyon? Sa nakaraang buhay. Malinaw na paano naging ganoon. Ginang Campbell, pumunta sa ari-arian ng Sullivan kaninang umaga. Nagtatapon ng mga bagay-bagay at minumura kami. Ano itong pinaggagawa mo? Siyempre hindi namin ibig sabihin ay murahin kayo. Ito lang ay nakarinig lang kami ng maling balita at kahit na ang inyong pamilya Sullivan ay may kapangyarihan at impluensya, hindi kayo pwedeng mang-api ng iba. Tama ba? Ang mga Sullivan, hindi naman kayo inaapi, di ba? Tingnan ninyo ang aming pamilya, ang aming anak na babae. Claire, pero lagi siyang inaapi. Nanay, naiintindihan ko ang aking kapatid na babae. Hindi niya ako gusto. Claire, noong mawala ka noon binigo ka namin, pero ginawa na namin ibalik ka. Hindi ka lang nagpapasalamat, kundi lagi mo kaming sinasalungat. Ibalik ako. Pagkatapos akong mawala noon. Nalaman ninyo sa sumunod na taon. Pero para alagaan. Ang damdamin ni Sofia, lihim kayong umalis. Akala nyo ba hindi ko alam? Akala mo hindi ko alam. Sa lahat ng mga taong ito, sa mga bundok, paano mo akala nakaligtas ako? May ideya ka ba? Mula sa edad na 7, nag-igib ako ng tubig, nagputol ng kahoy, at nagluto. Araw-araw kailangan kong maglakad 12 milya papuntang paaralan. Ang mga peklat na ito, ang ilan ay mula sa pagputol ng kahoy, nakalmot ng mga tinik. Ang ilan ay mula sa mga gabing noong sobrang lamig ko, at hindi makatulog, idinidikit ang aking mga kamay sa mga baga, para uminit. Kung hindi ko tinanggap ito araw-araw,
Matagal na sana akong namatay sa mga bundok na iyon. Marami na siyang pinagdaanan. Claire, ako. Sige, ngayon, harapin natin ang isa pang bagay. Siya ay makatwiran, siya ay masunurin. Naintindihan mo na ba talaga ang mabuting anak na babae sa tabi mo? Ang mabuting kapatid na babae? Anong ibig mong sabihin? Claire, kahit ikaw ang tunay na anak, ano naman, ako ang anak na pinalaki ni na mommy at daddy. Mahigit 1 dekada, kahit na bumalik ka, hindi ka nila susuportahan, at hindi ka kayang tiisin ng kapatid ko. Kung tatanungin mo ako, mabuti pa namatay ka na lang sa mga bundok na iyon. Kahit suportado ka ng mga Sullivan, may mga paraan pa rin ako, para mapaalis ka sa paaralan. Umalis sa lungsod na ito. Hindi ako iyon. Talagang hindi ako iyon. Hindi ako. Talagang hindi ako ito. Hindi ganyan ang sitwasyon. Hindi ba? Lahat ng mga salitang ito, ikaw, sa banyo, sinabi mo sa akin. Tungkol sa sugat sa mukha mo, ikaw mismo ang gumawa niyan. Claire, kahit na ikaw ang tunay na anak, ano naman, ako ang pinalaki ni mommy at daddy, ng mahigit 1 dekada, kahit bumalik ka, hindi ka nila tatanggapin. Mas lalo kang kinamumuhian ni Adrian. Kung ako ang tatanungin mo, bakit hindi na lang, mamatay ka sa bundok na iyon? Taong basura kang katulad mo, buhay ka pa. Bakit ako mamamatay? Ikaw. Claire, kahit nasa likod mo ang mga Sullivan, marami akong paraan para mapaalis ka sa eskwela at lumayas ka sa lungsod na ito. Lintik, na-record niya talaga. Kayong mga Campbell, talagang maganda ang pagpapalaki. Pinalaki ninyo ang ganitong uri ng bata. Ang dapat managot dito ay ang mga Campbell. Sophia, anong nangyayari? Malinaw mong sinabi sa akin na si Claire ang nanakit sa iyo. Pero ngayon, mukhang ikaw ang nagplano ng lahat. Ang pagiging masunurin at matured ni Sophia, kunwari lang ba talaga? Kuya, ako'y. Bakit mo ito ginawa? Siyempre gagawin niya. Kung hindi, paano niya masisiguro ang lugar niya sa pamilya Campbell? Ang nakikita ninyo, ang pagkamasunurin, tamis, at kahinaan niya, ay paraan lang niya para manipulahin kayo. Kumbaga, ang mahinang bahagi laging nakakakuha ng simpatya at pag-aalala, di ba? Nanay, lahat ito ay isang pagkakamali, maipapaliwanag ko. Ipaliwanag? Ipaliwanag kung paano unti-unti, pinaniwala mo ang lahat na ikaw ang mabuting anak ng pamilya Campbell, at ako ang pinakamasama, at walang pakialam na tagalabas. Ipaliwanag kung paano, kahit na umalis na ako sa pamilya Campbell, natatakot ka na mawala sa iyo ang eksklusibong pagmamahal at kayamanan, kaya ginawa mo ang lahat para mapanatili ang iyong pribilehiyong posisyon. Ipaliwanag ang iyong mga matatalinong pakana. Ipaliwanag mo ang mga daya mo. Medyo nakakatuwa ang pakinggan siya. Hindi ko ginawa, ate, talagang hindi ko ginawa. Lumaki si Sophia sa harap natin. Sinasabi mo bang napakasama niya? Paano nating hindi napansin? Tigilan mo ang pagpapalaganap ng gulo dito. Dahil bulag ka, Ikaw, dahil mismo sa iyong pagtatangi. Kaya hindi mo napansin ang kanyang kasamaan. tama na. Claire, sa ganitong kaliit na bagay, hindi mo kailangang paulit-ulit na banggitin, di ba? Hindi ko naman inuulit. Sa totoo lang, gusto kitang pasalamatan dahil sa iyo. Nakilala ko ang totoo kong mga magulang. At isang kapatid na lalaki na sumasangga para sa akin. Tinatawag na sila ni Claire na nanay at tatay. Tinatawag na niya silang nanay at tatay ngayon. Ate, nagkamali ako tungkol dito. Handa ako, nalumuhad at humingi ng tawad sa iyo. Humingi ng tawad para saan? Sige, Claire. Sabihin nating nagkamali kami ng paghusga sa iyo ngayon. Sabihin mo sa amin. Ano ang gusto mo? Bababawi kami sa iyo. Claire, kahit saan ka man naroroon, ikaw ay palaging magiging mabuting anak ni nanay at tatay. Kung gusto mong bumalik sa pamilya Campbell, pwede kang bumalik kahit kailan. Itong pera, isipin mo na lang na allowance mula kay nanay. Kunin mo na lang. Huling pagmamahal, mas mababa ang halaga kaysa sa damo. Sinusubukan mo kaming bilhin gamit ang pera, Ginang Campbell. Parang nakalimutan mo kung kaninong mga gamit ang binasag mo. Nakalimutan mo, hindi ba? Bawat plato na binasag mo, bawat upuan. Bawat upuan ay mas mahalaga kaysa sa maliit na halaga sa iyong kamay. Mas mahalaga. Ginang Campbell,
Itinuro mo lang sa akin na ang mga matatanda ay dapat managot sa kanilang mga sariling aksyon. Hindi mo tatakasan ang mga responsibilidad na iyan, di ba? Siya talaga ay tinatawag akong Ginang Campbell at ayaw na talaga akong maging nanay niya. Sekretarya Zhang. Ginang Campbell, ito ang listahan ng mga bagay na sinira mo at mahahalagang dokumento na pinunit mo. Kabuuang halaga, 20 bilyong dolyar. Ano? 20 bilyon? Ilang tasa lang naman at ilang pirasong papel. Ang mga tasa na sinira mo ay mga pamana ng pamilya Sullivan. Tunay na ruleware mula sa dinastiyang Song. At ang mga kontrata na pinunit mo ay ang pinakabagong mga kasunduan sa pakikipagtulungan sa mga panlabas na kasosyo at mga dokumento ng proyekto. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Simula ngayon, ang Grupo Sullivan ay tinatapos ang lahat ng pakikipagtulungan sa Grupo Campbell. Ang mga parusa sa kontrata ay ipapadala sa inyong kumpanya ng aming abogado sa lalong madaling panahon. Hindi. Tagapangulo Sullivan, Ginang Sullivan, pakibigyan kami ng isa pang pagkakataon. Makakahanap kami ng paraan para bayaran ang lahat ng ito. Maaari naming muling makipag-ayos sa pakikipagtulungan. Claire, magsalita ka. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo ng isa pang beses. Ako si Claire Sullivan, hindi si Claire Campbell. Dalhin sila. Claire, talaga bang iiwan mo kami? Talaga bang susuko ka sa iyong pamilya? Claire, wala kang puso. Bakit lahat ng nangyayari ngayon ay iba sa dati kong buhay? At si Claire, bakit siya naging ganito? Nathan, malamig sa labas ngayon. Magsuot ka ng jacket. Nathan, naghanda ako ng mga merienda. Subukan mo. Maaari bang siya ay muling isinilang? Diyos ko, ang gwapo ni Ginoong Sullivan. Ang nasa tabi niya, sa tingin ko, siya ang adopted na anak ng pamilya Sullivan. Ang swerte niya. Nakaupo pa siya sa passenger seat ni Ginoong Sullivan. Kung makakaupo ako diyan kahit isang beses lang, magbabrag ako sa social media ng isang taon. Teka. Sa tanghali, ia-anunsyo ang mga resulta. Siguraduhin mong pumunta ka. Siyempre naaalala ko. Kung ikaw ang pangalawa sa grado, tutuparin ko ang pangako ko at aalis sa pamilya Sullivan. Sobra na si Claire. Binubuli ang iba gamit ang kanyang kapangyarihan. Lahat, tumigil po kayo. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat inagaw ang pwesto niya. At nasiyahan sa maraming taon ng pabor. Galit siya sa akin. Hindi siya kontento sa akin. Naiintindihan naman. Masama lang ang ugali niya. Sofia, huwag kang malungkot. Pagdating niya, ako ang magbibigay ng hustisya para sa iyo. Mukhang ang pamilyang Campbell talaga ay nawaldas ang buong yaman nila. Hindi na niya kayang bilhin ang isang disenteng damit. Pasensya, nadulas ang kamay ko. Bakit mo siya kinakausap? Ha? Probinsyana lang siya. Ang makapag-aral sa ating paaralan ay pribilehiyo na. Bakit siya ang gumagamit ng malinis na libro? Pasensya, nadulas din ang kamay ko. Claire, ang tapang mo. Claire, matapang ka bang sumalungat sa amin? Sinusubukan mo bang mapaalis sa paaralan? Ang pinang konseho ng mag-aaral. Si Sofia ang pinuno ng Departamento ng Ugnayang Pampubliko. Ang mga taong ito ay malamang mga alipores niya. Lahat, huwag po kayong magalit. Ang ate ko, ganyan talaga ang ugali. Humihingi ako ng tawad sa inyo para sa ate ko. At ang damit na ito, hahanap ako ng paraan upang mabayaran ito. Sofia, ikaw ang mukha ng ating departamento. Hindi namin hahayaan na isang tagalabas. Ang mang-api sa'yo. Tama. Huwag mong isipin na, dahil sumama ka sa mga Sullivan, naging ibong apoy ka na. Manok ka pa rin. Tiyak na magiging huli ka sa pagsusulit sa paaralan. Ano ang pinagtatawanan mo? Lahat sa inyong departamento, lahat ba kayo ay mga top student? Siyempre, bawat isa sa amin ay dumaan sa mahigpit na seleksyon upang makapasok sa konseho ng mag-aaral. Ang aming mga grado ay nasa tuktok ng ranggo.
Paano kung sa pagkakataong ito, ang mga grado ni Sofia ay hindi umabot sa pamantayan? Maaari pa ba siyang manatili sa konseho ng mag-aaral? Siya magiging mukha pa ba ng inyong departamento? Mukhang wala ka talagang alam kung gaano kahusay si Sofia. Si Sofia ay nangunguna sa paaralan sa loob ng 2 taon na magkakasunod. Nanalo rin siya ng maraming parangal sa kompetisyon. At kung hindi, hindi siya magiging ating outreach director. Kung karapat-dapat ba siya o hindi, kapag lumabas na ang resulta, malalaman mo. Sige, sasabihin ko sa iyo, sa pagkakataong ito, talagang mauuna si Sofia. Kung tatanungin mo ako, sa halip na mainggit kay Sofia, isipin mo kung ano ang gagawin mo kapag napunta ka sa huli at napahiya ka. Tama na. Sapat na. Claire, hindi ka nila sinasadya. Huwag kang magalit. Sofia, bakit ang bait mo sa taong tulad niya? Bakit pa? Marunong siyang makisama sa mayayaman at magaling maglaro. Sino ba ang may alam kung gaano tatagal ang swerte niya? Kung mapunta siya sa huli, baka mapalayas siya sa pamilya Sullivan. Tama, hindi hahayaan ng mga Sullivan na mapahiya sila ng isang tagalabas. Claire, lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ako at ang pamilya Campbell ay babangon muli. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ito mapapanatili. Lahat, narito na ang mga resulta ng buwanang pagsusulit. Susunod, ipapahayag namin isa-isa. Sino kaya ang unang pwesto ngayon? Sino pa? Malamang si Sofia. Sofia. Paunang pagbati, muli kang magiging una. Salamat, Kuya. Binabati kita, Sofia. Salamat, Adrian. Ang kahusayan ni Sofia ay halata sa lahat. Hindi tulad ng iba na naiinggit lang at gumagawa ng tusong galaw sa likuran niya. Hindi pa nga nakapost ang mga resulta at sinasamba mo na siya. Hindi ka ba natatakot na mapahiya? Ikaw, Kuya, kalimutan mo na. Ako ang may kasalanan sa pagpipressure sa kapatid ko. Ate, ayos lang. Kahit nahuli ka, ikaw pa rin ang aking kapatid. Saan nanggaling ang pagpapakatamis na iyan? Sumasakit na ang ulo ko. Nasaan ang amoy ng tsaang berde? Sakit ng ulo ko. anong nangyayari? Si Julian, ang playboy, hindi lang nag-exam, pumunta pa para makita ang resulta. Baka? Gaya ng sabi ni Claire, sinunod ni Julian ang payo niya. Narinig ko na kinilala ni Ginoong Sullivan si Claire bilang kapatid, at simula noon, hindi na siya lumiban o nakipag-away, naging ibang tao na siya. Sino ang mag-aakala na si Ginoong Sullivan ay siskon? Ma'am, oras na para ipaskil ang resulta. Una, ia-anunsyo namin sa pagsusulit na ito, bukod sa top 3, ang mga nangungunang 100 na mag-aaral. Hindi na kailangan tumingin ni Sofia, siya ang magiging number 1. Tulad ng inaasahan, wala si Sofia sa listahan. Nakuha ko ang ika, 32 na pwesto ngayon. Nasa listahan din ako. Ika, 86. Pumasok lang ako sa top 100. May dapat bang ipagdiwang doon? Ang mga taong ito, iyan lang ang kaya nila. Ngayon, ipakita na natin ang nangungunang 3 sa pagsusulit na ito. Sofia, ikaw ang karangalan ng pamilya Campbell. Kaya, unang pwesto sa mga Campbell ba? Ganyan ka kumpiyansa? Ginoong Sullivan, para sa pagsusulit na ito, nagsumikap talaga ako. Naniniwala ako na ang pagsisikap ay may gantimpala. Siyempre, naniniwala rin ako sa kapatid ko at sa mga sagot na ibinigay niya sa akin. Kung nakuha niya ang unang pwesto, tingnan mo na lang ang ranggo at makikita mo. Claire, ang mga grado ni Sofia ay wala kang pakialam. Kung mayroon kang napakaraming libreng oras, alalahanin mo ang sarili mong grado. Sige, lahat, tumigil na sa pagtatalo. Simulan na natin ang anunsyo.
Si Sofia ay may mga sagot ko, dapat siya ay unang pwesto. Paano nangyari ito? Pangatlong pwesto. Nakuha ko talaga ang pangatlong pwesto. Binabati kita. Una sa buong klase. Hindi masama. Ikaw rin, hindi masama. Pareho tayong nakuha ang unang pwesto. Aalis ba siya sa bahay ko? Sana, may nilaktawan akong isang multiple choice. Paano nangyari ito? Hindi ako nakakuha ng unang pwesto. At ang unang pwesto ay sila. Ma'am, mali ba ang rangkang na ito? Ito dapat ay ang listahan ng tatlong huli. Oo, kung hindi, paano si Sofia ay wala sa listahan? Paano sila nakakuha ng unang pwesto? Tiyak na may ginawa ang inyong pamilya Sullivan, o baka lihim mong pinalitan ang mga exam paper, o binili ang mga sagot. Ang mga resulta ng pagsusulit na ito ay paulit-ulit na napatunayan namin. Walang problema. Ang kasalukuyang ranking ay ang tatlong nangunguna sa pagsusulit na ito. Sa madaling salita, si Sofia sa pagkakataong ito hindi lang nakapasok sa tatlong nangunguna, hindi rin siya nakapasok sa nangungunang 100. Kaya anong pwesto ba talaga ang nakuha niya? Kuya, anong nangyayari? Ngayon, ihahayag natin ang blacklist ng pagsusulit na ito. Anong nangyayari? Si Sofia ay nasa huli talaga? Katatapos lang nila bumili ng bulaklak para magdiwang ng maaga at nagyayabang. Ngayon, tingnan mo, nasa huli siya. Paano iyon nangyari? Malinaw na. Kinopya ko ang mga sagot na ibinigay sa akin ng kapatid ko. Sa nakaraang buhay, si Sofia ay kumuha ng exam A, kaya si Nathan ay nagbigay sa kanya ng mga sagot para sa A. Ngunit sa buhay na ito, si Sofia ay kumuha ng exam B. Hindi man lang siya nag-isip, kinopya lang niya ang mga sagot na kabisado niya. Siyempre, huli siya. Hindi ba siya palaging nakakakuha ng unang pwesto? Ngayon, paano siya bumagsak sa huling pwesto? Posible bang ang mga dating grado niya ay lahat mali? Sandali lang. Batay sa mga grado ni Sofia, hindi siya dapat maging ang pinuno ng outreach department. Tama ba? Claire, bumagsak ako sa exam na ito. Talagang nalulungkot ako, kaya huwag mo na akong kulitin. Claire, si Sofia ay isang beses lang bumagsak sa exam, nagkamali siya, simula ngayon, unang ranggo pa rin siya sa klase. Nagkaswerte ka lang na nanguna ng isang beses. Huwag kang masyadong mayabang. Naalala ko lang na may patakaran ang Department of Public Relations, kaya nagtatanong ako. Ang Student Council, parang. Yung may pinakamababang grado talagang hindi pwedeng manatili sa Student Council. Bakit mo ako tinitingnan? Talagang patakaran iyan ng Student Council. Sa ganyan mong grado, mapapahiya mo lang ang reputasyon ng Public Relations Department. Isang beses lang talaga, akong bumagsak sa exam. Sophia, kailangan mong isaalang-alang ang Student Council. Kailangan mong isipin ang Student Council. Isipin mo, kung gagawa sila ng exception para sa iyo, paano nila mapapanatili ang autoridad? Hindi ba ikaw ang pinakamaaalalahanin? Claire, kung mananatili ba si Sofia sa Student Council, hindi mo desisyon yan. James, pumasok ka. Ginoong Sullivan, tinawag niyo po ako? Dahil walang makapagdesisyon, hayaan nating ang presidente ng Student Council ang magdesisyon. Tinawag mo ako, Ginoong Sullivan. Dahil walang makapagdesisyon, hayaan kong ang presidente ng Student Council ang magdesisyon. James, narinig ko na palagi kang sumusunod sa mga patakaran. Ngayon, sa iyong konseho, mayroong isang masamang estudyante. Ayon sa iyong mga patakaran, paano siya dapat pakitunguhan? Pangulo, 2 taon na akong nasa Student Council. Ang aking mga grado ay palaging maganda, at nagsumikap ako para sa departamento ng outreach. Patakaran ay patakaran. Walang eksepsyon ngayon. Simula ngayon, papaalisin ka sa konseho, at hindi ka na muling papayagang bumalik. Pangulo, hindi ako. Claire, narinig ko na mayroon kang mahuhusay na grado, at gusto ka ng marami. Kailangan talaga ng konseho ng talentong tulad mo. Gusto mo bang sumali sa amin? Gusto mo bang sumali sa amin? Pangulo, paano mo siya inanyayahan? Sumali sa Student Council.
Probinsya na lang siya. Sofia, pinaalis ka sa student council. Hindi mo lugar magsalita ngayon. Salamat, Pangulo. Sumasang-ayon akong sumali sa Student Council. Maligayang pagdating. Lumabas na ang resulta. Pwede na tayong kumain. Tara. Nathan, anong nangyayari? Binigyan mo ako ng mga sagot. Bakit ganito pa rin ang nakuha kong score? Paano mo nagawang tanungin ako? Ibinigay ko sa iyo ang mga sagot. At hindi ka pa rin nakuha ng unang pwesto. Ano pa ba ang masasabi ko? Sinisisi mo na ba ako ngayon? Sa pagsusulit, hindi mo man lang nabasa ng maayos ang mga tanong. Kung hindi tugma sa mga sagot, hindi ka ba pwedeng sumagot ng mag-isa? Tingnan mo ang ginawa mo. Nilait mo ang pangalan ng Campbell. Gantihan. Claire. Tinatanong kita, nag-reborn ka rin ba? Kaya lahat ng dapat mangyari ay hindi nangyari. Lahat ng ito sinira mo lahat, di ba? Bakit hindi ko mababago lahat ito? Ano ang karapatan mong tanungin ako? Kahit sa tingin mo ako ay masama at mapanlin lang lahat yan. Dahil itinulak mo ako, unti-unti mong sinira ang aking pag-asa. At damdamin. Claire, inaamin ko, may utang nga kami sa'yo. Pero di ba sa tingin mo, lumampas ka na? Itutulak mo ang pamilya Campbell sa isang sulok. Kung ayaw mong lumala pa ang kalagayan ng mga Campbell, tigilan mo na ako. Ikaw. Kaya, ang kanyang lamig at katigasan ay hindi likas kundi pinilit. Claire, anong klaseng tao ka ba talaga? Sinaktan mo ang puso ko, pero di ako makapagpabaya. Ako, mapagkakatiwalaan ba kita? Ginoong Sullivan. Susundin ko ang kasunduan. Aalis na ako sa ari-arian ng mga Sullivan. Mag-aayos na ako ng aking mga gamit. Kung ayaw mo talagang umalis, pwede kang manatili. Pero ikaw, Ha? bahala ka. Wala akong pakialam. Sino bang nakakaalam kung hindi ka naglalaro ng panibagong daya? Path. Ginoong Sullivan. Ano? Sa pagsusulit na ito, si Sofia ay nasa huling pwesto. Si Claire naman ang nasa una. Ang bagay na ito ay kumakalat sa aking social circle. Lahat ay nagtatanong kung paano ko hinayaan ang isang napakahusay na anak na nakatira sa labas. Totoo iyan. Ngayon ang pamilya Campbell ay nasa mahirap na sitwasyon. Kung ibabalik natin si Claire, makakagawa tayo ng imahe ng mga mapagmahal na magulang. Ito ay maaaring ang pagbabago para sa pamilya Campbell. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Gusto mong ibalik ang kapatid ko? Kung tutuusin, si Claire ay miyembro ng pamilya Campbell, kaya ang ibalik siya. Ay tama lang. Ngayon, pati ang kapatid ko ay pumapanig sa kanya. Wala nang oras na sayangin. Pumunta na tayo sa mga Sullivan at ibalik si Claire. Tara na. Tatay, nanay, kuya. Kung pupunta kayo para kunin siya, magugustuhan ba niyang bumalik? Bukod pa, parang sinisisi pa rin niya tayo. Kung tutuusin, si Claire ay dinadala ng aking ina sa loob ng 10 buwan at isinilang. Kahit wala tayong samahan, mayroon pa ring utang na loob dahil sa pagsilang. Pakiramdam ko lang na nagagalit sa atin si Claire. Kung mahinahon nating humingi ng tawad sa kanya, tiyak na mapapatawad niya tayo. Oo, tama ang kuya mo. Ang ugnayan ng dugo ay ang pinakamahirap na ugnayang sirain sa mundong ito. Sige, bilisan natin. Tatay, nanay, kuya. Talagang hindi ko hahayaan na bumalik si Claire sa pamilya Campbell. At hindi ko hahayaang kunin niya lahat ng meron ako. Ginoong Sullivan, talaga bang hindi mo susundan si Binibini? Anong susundan? Wala ba siyang sariling mga binti? Bukod pa, siya ang may gusto umalis. Hayaan mo na siya.
Pero ang orihinal na pamilya ni Binibini ay dumating din. Gusto nila siyang ibalik. Anong sinabi mo? Talagang aalis siya? Claire, Anong ginagawa mo dito? Claire, nandito si tatay para iuwi ka. Tuwing gabi, nananaginip si nanay tungkol sa iyo. Natatakot siya na naghihirap ka dyan. Claire? Ito ang iyong paboritong osmanthus cake. Basta umuwi ka sa amin, gagawin namin ang kahit anong gusto mo. Si Claire ay anak ng mga Sullivan. Bakit siya babalik sa mga Campbell? Nandito ka ngayon para kunin ang anak ko sa akin? Tita, Tito. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pag-aalaga ninyo kay Claire para sa akin. Pero, kailangan din siya ng pamilya namin. Kayo ang unang ayaw sa kanya. Noong una. Ano? Ngayon, gusto ninyo siyang balikan? Si Claire ba ay isang tao na pwedeng itapon lang? Claire, si nanay ay sobrang galit sa iyo noong araw na iyon, hindi ako makapag-isip ng tama. Sa mundong ito, may ina ba na mag-iiwan ng sariling anak? Maging mabuti ka, umuwi ka kasama si nanay, okay? Ang pagmamahal ng ina ni Ginang Campbell ay dumating sa tamang panahon. Ang pagmamahal ng ina ni Ginang Campbell ay dumating talaga sa tamang oras. Isang buwan na ang nakalipas, pinalayas mo siya. Iyon ang iyong pamilya, ang pamilya Campbell. Noong bata pa siya, hindi mo siya hinanap noong siya ay nawala. Sa halip ay nag-ampon ka ng peking anak na babae. Pagkatapos ay natagpuan mo siya. Ngunit inisip mo na siya ay isang kahihiyan at itinapon mo siya na parang basura sa aming pintuan ng Sullivan. Ako. At ikaw, ang sarili niyang kapatid na lalaki. Pinangunahan mo ang mga tao na hiyain siya. Ito ba ang tinatawag mong pag-ibig? Nakikita ko na gusto mo lang gamitin siya para iligtas ang mukha ng mga Campbell at mga yaman. Ang dumi. Nagsisinungaling ka, Claire. Nakikita ko na gusto mo lang ang yaman at estado ng pamilya Sullivan, pera at katayuan. Kaya hindi mo man lang kilalanin ang iyong sariling tunay na magulang, ganoon ba? Claire, talagang gusto ni na tatay at nanay. Gusto kang iuwi. Kailangan ka ng pamilya Campbell ngayon. Kunin mo ang katapatan ng iyong biolohikal na anak na babae bilang isang kahon lamang ng mga osmanthus cake. Kung gayon, padadalhan din kita ng ilang kahon. Tawagin mo na lang akong tatay. Claire, ito ay isang purong ginto pulseras. Eto, hayaan mong isuot ito ni nanay sa iyo. Magtanggal lang ng murang pulseras at tawagin itong regalo. Ang balat ni Ginang Campbell ay sapat na makapal dahil sa lahat ng pangangalaga. Claire, ang aming pagbisita ngayon ay medyo nagmamadali, kaya hindi kami nakaayos ng mabuti. Ngunit, hanggat umuwi ka, ipinapangako ni tatay na ako ay hahayaan kang manirahan sa pinakamagandang bahay, magsuot ng pinakamagagandang damit, at magdaos ng isang handaan para sa pagkilala ng pamilya upang tanggapin ka sa bahay ng may karangalan. Ano sa tingin mo? Kung gayon, ako'y sasabihin ko sa iyo muli. Claire ay isang anak na babae ng pamilya Sullivan. Walang sino man ang maaaring mag-alis sa kanya. Tagapangulong Sullivan. Claire ay isang may sapat na gulang na ngayon. Siya ay may karapatang pumili para sa kanyang sarili. Claire, sasama ka ba kay nanay sa bahay? Itong tanga hindi naman talaga maaaring maapektuhan ng kanilang matatamis na salita at gustong bumalik sa mga Campbell, di ba? Hindi. Mula nang pumasok ako sa pamilya Sullivan, wala na akong kinalaman sa iyo. Claire. Mga guwardiya, palabasin ang mga taong ito. Teka. Claire, kami ang tunay mong pamilya. Pero hindi na ako isang Campbell. Mula nung araw na tumanggi akong bumalik sa mga Campbell, sinabi ko na sa iyo, kahit magmakaawa ka sa akin na bumalik, hindi na ako babalik. Claire, ganun ka ba kamakateryal? Ni hindi mo man lang kilalanin ang sarili mong mga magulang, sino ang naghihintay sa iyo sa lahat ng panahon, hindi mo ba alam? Kalad ka rin sila palabas. Claire. Ayos na ngayon. Oh, Claire, bakit may dala ka pang maleta? Oh, wala. Maluwag ang gulong ng maleta niya. Gusto niya akong mag-ayos nito. Claire, kung ako o ang iyong ama o ang iyong kapatid ay may nagawang mali, sabihin mo lang sa amin ng diretso. Huwag mo kaming basta-basta iwan. Nanay, tatay.
Hindi ko kayo iiwan, huwag kayong mag-alala. Huwag kang magkamali ng pagkakaintindi sa akin. Hindi naman sa ayaw kitang makitang umalis. Nag-aalala lang ako na malungkot ang mga magulang ko. At ang pamilya Sullivan ay hindi isang lugar na pwede mong pumasok at lumabas kung kailan mo gusto. Hoy, Julian. Julian. Salamat. Sabi ko, hindi ko ginawa iyon para sa'yo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Dahil tinanggap mo na ako bilang kapatid mo, dapat ba kitang tawaging Julian? Bahala ka. Tiningnan ko. Wala si Sofia sa taas. Masyado ng gabi. Saan kaya siya pumunta? Hindi man lang niya dinala ang phone niya. Nanay, tatay, tingnan ninyo. Nag-iwan ng sulat si Sofia. Nanay, tatay, Nathan, huwag ninyo akong hanapin, at huwag kayong mag-alala sa akin. Si ate ang tunay na kabilang. Sa pamilyang ito, ako'y isang dayuhan lamang. Ang pamilyang ito ay hindi kailanman naging akin. Pinanatili ko ito ng maraming taon. Oras na para ibalik ito. Masaya ka na ngayon. Huwag mong hayaan na maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan sa kanya. Naku, ang bata talaga. Tumakas siya ng bahay. Ang bobong batang ito, tumakas siya ng bahay, di ba? Sofia ngayon, lagi naman siyang sensitibo. Kanina lang, sa harap niya, pinag-usapan natin na isasama si Claire sa bahay. Kaya siya nakaramdam na hindi kasama. Kasalanan ko lahat to. Masyado akong naging paborito. Palagi kong iniisip kung paano bawiin si Claire, pero nakalimutan ko si Sofia. Kahit na hindi siya ang tunay kong anak, sa puso ko, anak na rin siya. Ako ang nagtulak sa kanya palayo, gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi ngayon ang oras para magsisihan. Hanapin natin siya. Maghiwalay tayo. Tara na. Claire, sa huli, kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa pag-uwi mo, hindi sana tumakas si Sofia. Malas ka. Kahit ipadala ka namin sa pamilya Sullivan, magdadala ka pa rin ng problema sa pamilya Campbell. Baliw na talaga ako nang isiping isama ka pa uwi. Kumusta? Nahanap na namin si Sofia. Sige, pupunta na ako diyan. Sofia, tumakas ng ganito, hindi ka ba nag-aalala na ang tita at tito mo ay mag-aalala para sa iyo? Yan mismo ang gusto ko. Hayaan silang mag-alala. Kung hindi, paano ko sila mapapahalagahan ako? Sofia, paano mo sabihin ang ganyan? Pero ang ginagawa mo hindi ba sobra na? Tito at tita at si Nathan nababaliw na kakahanap sa'yo kahit saan. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sino ba ang nagsabi sa kanila na balewalain ako ngayon? Kailangan ko gumawa ng munting krisis. Tama. Ang trick na ito, pinakamabisa sa kanila. Kung hindi, paano ko nagawa? Kontrolin sila sa mga taong ito. Sofia, Kuya, umalis ka na. Kuya. Sofia, kaya lahat ng taong ito ng pagiging mabait at masunurin puro pagpapanggap lang pala, di ba? Alam mo bang hinahanap ka naming parang baliw, pero ikaw kinuha ang aming katapatan at ginamit itong kasangkapan sa manipulasyon. Kuya, hindi yan ang akala mo. Ako lang. Huwag mo akong tawaging kuya. Ang pinakamalaking katangahan na nagawa ko ay ang maging bulag at patuloy na pinoprotektahan ka. Hoy, Nathan. Ang iyong mga magulang, sa pagpunta nila para hanapin si Sofia, na-aksidente sa sasakyan, at namatay. Anong sabi mo? Anong sinabi mo? Nathan, ano ang nangyari? Nathan, sinaktan mo ako. Ikaw talaga ang sinasaktan ko. Dahil sa pakana mo na nagdulot sa mga magulang natin na papunta sa iyo sa isang aksidente sa sasakyan. At pinatay sila. Hindi ako iyon. Hindi ko lang. Naisip na ang mga bagay ay magiging ganito. Sofia, ikaw ang dapat mamatay. Hindi ganoon. Hindi ko kailanman mapapatawad ka. Hindi. Hindi. Nathan. Siya ang kapatid ni Julian. Oo. Narinig ko na si Julian ay tinatrato siyang parang sarili niyang buhay. Sino kayo?
Ano ang gusto ninyo? Ano ang gusto namin? Siyempre, inimbitahan ka namin bilang espesyal naming panauhin. Ang kapatid mo hindi ba niya napilayan ang kamay ng amo namin? Ngayon kukunin namin ang kanyang nakababatang kapatid na babae para makabawi ng interes. Sa tingin mo, si Julian ay maawa sa iyo kung hindi siya darating. Kailangan namin kayong asikasuhin namin. Masyado kang nag-iisip. Si Julian at ako ay peking magkapatid. Peke man o hindi, tingnan natin kung darating siya para iligtas ka. Sayang sa oras. Hindi siya darating. Mali ang napili ninyo. Matigas pa rin, ha? Ang pananakit sa akin ay hindi makakatulong. Bawat salitang sinabi ko ay totoo. Siya talaga ay dumating para iligtas ako. Mukhang hindi mo pa talaga kilala ang kapatid mo. Pumasok ka ng buhay ngayon, pero aalis kang patay. Wag, hindi ako pwedeng umupo lang dito at maghintay na mamatay. Pakawalan mo siya. Ito ay sa pagitan natin. Wala siyang kinalaman dito. Aba. Ang ating Ginoong Sullivan ay magmamalasakit pala sa isang babae na tulad nito. Pero noong pinilayan mo ang kamay ng amo namin, naisip mo ba kung paano kami, ang kanyang mga kapatid, ang mararamdaman? Karapat-dapat siya. Sinaktan niya ang napakaraming mga inosenteng babae. Walang pagsisisi. Noon, ang ginawa mo sa amo namin. Ngayon ay babayaran mo ng 1,000 beses, ng 100 ulit. Julian, umalis ka. Huwag mo akong alalahanin. Claire, Nag-aalala ka na? Kung gagalaw ka pa, puputulin ko ang lalamunan niya. Ihulog mo ang bareng bakal. Naririnig mo ba ako? Sabi ko, ihulog mo ang bareng bakal. magsalita ka. Ano ang gusto mo? Dugo para sa dugo. Hindi. Unang suntok, ito ay para sa lahat ng taon, na pinipigilan mo, kami at ang aming mga kapatid. Tigilan mo siyang paluin. Pangalawang suntok, ito ay para sa interes, na utang mo sa aming amo. Hindi. Kapatid. Sino ba ang mag-aakala ang laging maluwalhating Ginoong Sullivan ay magkakaroon ng ganoong araw? Sa mundong ito, laging nagbabayad ka sa huli. Bilisan mo. Mas mabilis. Ngayon ipapadama ko sa iyo ang mawalan ng mga kamay. Ngayon, ipapadama ko sa iyo ang mawalan ng 2 kamay ang pakiramdam. Ayos. Medyo brutal. Patay ka na. Pulis. Buisit, bakit nandito ang mga pulis? Atras! Julian, okay ka ba? Okay lang ako. Binuhusan ko na ito ng gasolina. Kahit pumunta ang mga pulis, walang sino man sa inyo ang aalis ngayong araw na buhay. Mauna ka. Huwag mo akong alalahanin. Tumawag na ako ng pulis bago ako pumunta. Lumabas ka na ngayon. Ibabalik ka ng pulis. Hindi sabay tayong pupunta. Baliw ka ba? Masyado nang malaki ang apoy ngayon. Sige, kung hindi na tayo makakalabas. Bilisan mo. Huwag mo akong alalahanin. Makinig ka sa akin. Walang kapatid na babae ang sa ganitong sitwasyon ay iiwan ang kanyang kapatid na lalaki. Kahit ako, hindi.
Imposible. Hindi maaaring patay ang mga magulang ko. Nagsisinungaling ka sa akin. Nanay, tatay, tigilan mo ang pagbibiro sa akin. Nakikiusap ako sa inyo, gumising kayo nanay, tatay, hindi ninyo ako maaaring iwan mag-isa pabayaan dito. Bakit? Nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay pero hindi pa rin kita mailigtas. Kuya, Dahil lahat sa iyo. Dahil lahat sa iyo pinatay mo ang mga magulang ko. Dahil sa iyo ang lahat ng ito, pinatay mo ang mga magulang ko. Nathan, hindi ko alam na ang mga bagay ay magiging ganito. Ginoong Campbell, wala na sila. Pakiusap, kumalma ka. Nathan, pasensya na. Natakot lang ako ng sobra na mawala kayong dalawa. Kaya ko ginawa iyon. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Okay, nakikiusap ako. Patawad? Wala na ang mga magulang ko. Paano mo aasahan na patawarin kita? Sofia, ang pinakatangang bagay na nagawa ko ay ang magtiwala sa iyo. At nagtiwala ako sa iyo sa dalawang buhay. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Dahil nagtiwala ako sa iyo, paulit-ulit, sinaktan ko si Claire, siya ang sarili kong kapatid, at ikaw. Dinala mo ang aking pamilya, ang pamilya Campbell, sa kapahamakan at pagkawasak. Ang galing mo talaga. Nathan, pasensya na. Mali ako. Hindi na ako magiging makasarili muli. Ako na lang ang pamilya mo ngayon. Okay. Pamilya? Hindi ka karapat-dapat. Mga guwardiya. Nathan, anong ginagawa mo? Kinuha mo ang lahat kay Claire. Tinamasa mo ang buhay na para sa kanya. Ngayon, oras na para bayaran mo ang halaga. Ipadala siya sa bundok. Lahat ng hirap na dinanas ni Claire, ibalik mo lahat sa kanya, walang bawas. Opo. Hindi, Nathan. Pakiusap. Huwag, Nathan. Tulungan mo ang aking mga magulang na linisin ang gulo. Akala ko lagi na si Claire ang sumira sa pamilya Campbell, pero sa sandaling ito, sa wakas na pagtanto ko ang tunay na sumira ng lahat ay ang aking sarili. Kahit nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon, pero ako pa rin, sa sarili kong mga kamay, itinulak ang lahat patungo sa parehong wakas. Sa susunod, huwag kang gagawa ng ganyang kalokohan. Paano naging kalokohan iyon? Ikaw mismo ang nagsabi, walang kapatid na babae ang mag-iiwan sa sarili niyang kapatid na lalaki. Kaya ako, bilang nakatatandang kapatid, natural na hindi rin kita iiwan. Alam ko, kuya. Siya tinawag niya si Julian na kuya. Tara na. Claire. Mama at papa na aksidente sila. Patay na sila. Sa nakaraang buhay, ang aksidenteng ito nangyari makalipas ang 2 taon. Hindi ko inaasahan na sa buhay na ito, darating ito, ng mas maaga. Claire, nakikiusap ako sa iyo. Maaari mo bang makita man lang sina mama at papa sa huling pagkakataon, kahit anong nangyari noon, pamilya mo pa rin sila? Naniniwala ako na gusto ni na mama at papa na makita mo sila sa huling pagkakataon. Naririnig ang balitang ito, pasensya na sa pagkawala mo. Ngunit tila nakakalimutan mo, bahagi na ako ng pamilya Sullivan ngayon. Ang mga bagay ng pamilya Campbell, mula ngayon ay wala nang kinalaman sa akin. Claire, paano mo masasabi ang mga walang pusong salita, walang relasyon? Paano naman magkakaroon ng walang relasyon? Sila ay iyong mga tunay na magulang. Sa nakaraang buhay, hindi ka ganyan. Malinaw na pinapahalagahan mo ang aming pamilya. Tama. Ano ba ang sinabi nila noong nakaraang buhay? Ang dating ako ay nagmamalasakit sa iyo, ng sobra. Mapagkumbaba akong sumubok na pasayahin. Desperadong gusto na makuha ang iyong pag-aproba. Ngunit sa huli, ano ba ang nakuha ko? Ang nakuha ko ay ang paulit-ulit mong tinatapakan ang aking katapatan. Ang nakuha ko ay ikaw paulit-ulit sinasaktan at iniiwan ako. Claire,
Ako. Ate, sobrang sakit ng likod ni Kuya. Tara na. Noong mga panahong iyon, ako. Naisip ko ang mga araw na ito ay tatagal magpakailanman. Talagang hindi mo sila pupuntahan? Sa tingin mo ba ako ay malupit? Hindi ba sila ang unang nanakit sa iyo? Hindi tayo mga santo. Bakit natin sila dapat patawarin? Mas naiintriga ako sa sinabi ni Nathan tungkol sa nakaraang buhay. Ano ang ibig sabihin niyon? Paano kung sinabi ko sa iyo na ako ay ipinanganak muli? Maniniwala ka ba sa akin? Ipinanganak muli? Talagang gusto ka ng Diyos para bigyan ka ng panibagong buhay. Ngunit, ang ipanganak sa pamilyang iyon, tiyak na natakot ka noon. Si Ginoong Sullivan ay talagang napakaamo, ay talagang bihira. Masaya ako na lahat ay nakadalo sa banquet ng pagkilala sa aking anak na babae. Ako, si Ethan Sullivan, ay sa wakas naging ama ng isang anak na babae sa huling bahagi ng aking buhay. At siya ay isang napakakakaibang anak na babae. Ngayon, samahan ninyo ako sa mainit na palakpakan upang tanggapin ang aking anak na babae, si Claire. Claire. Napakaganda ni Binibining Sullivan. Talagang karapat-dapat sa pamilya Sullivan. Bawat galaw niya ay nagpapakita ng kagandahan. Pambihira ang kanyang ugali. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko ng formal. Teka. Claire. Claire, hindi ka maaaring manatili sa mga Sullivan. Ako ang tunay mong kapatid. Ako ang iyong pamilya. Dati akong gumawa ng maraming bagay na nakasakit sa iyo. Pero alam kong mali ako, at nakita ko na rin ang tunay na kulay ni Sofia. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na maging kapatid mo muli. Pasensya na. Siya ngayon ay aking kapatid, kay Julian Sullivan. Ang pangalan niya ay Claire. Sa mga taong tulad niya, bakit ka nagiging polite? Mga guwardiya, itapon ninyo siya. Teka! Claire, alam ko, nasa puso mo pa rin ang iyong kapatid. Nakikiusap ako. Umuwi ka kasama ng iyong kapatid. Hindi na ako magpapahirap sa iyo muli. Ito ang unang beses na may nakita akong tao na may napakakapal na mukha. Ibinabalik ko ang aking tunay na kapatid na babae. Ano bang mali doon? Mas mahalaga ba ang aking mukha kaysa sa aking kapatid? Claire, sasama ka ba sa iyong kapatid? O mananatili sa mga Sullivan? Claire. Sinong kapatid ang mas gusto mo? Mayroon na akong sariling buhay ngayon. Mula ngayon, sana hindi mo na ako aabalahin pa. Claire, kung sasama ka lang sa akin, gagawin ko lahat. Ang sampal na ito ay ang paghingi ko ng tawad sa pananakit ko sa iyo noon. Ang sampal na ito ay ang paghingi ko ng tawad sa aking dating katangahan. Claire, mali ako. Claire, mali ako. Claire, talagang alam kong mali ako. Patawarin mo ba ako? Pakiusap. Tatay, nanay, kuya, magsisimula na ang handaan para sa pamilya. Mga guwardiya, pakidiskarga ang mga hindi kabilang. May tao, ihatid sila sa labas. Claire, talaga bang ayaw mo ako bilang kapatid mo? Claire, nakikiusap ako, Claire.
Adrian. Adrian. Ito ang mga merienda na ginawa ko, subukan mo. Adrian, hintayin mo ako. Pasensya na, Claire. Ako ang walang alam sa mabuti para sa akin, kaya hindi kita pinahalagahan. Ang kapatid mo, ang gumawa ng masama sa iyo. Aha, magpicture tayo. Tara, hanapin ang liwanag. Bilis! Siya Tara, Tara. Maganda? Maganda. Haha, si. Ginoong Sullivan, umuwi na tayo. Ang iyong kalagayan ng pag-iisip at katawan ay may malubhang problema. Hindi ka maaaring lumayo sa sanatorium ng matagal. Ito marahil ang huling pagkakataon na makikita ko si Claire. Isang huling tingin. Ang huling sulyap. Upang makita siya na buhay at malusog na ganito, sa maliit na mundong ito, na tinatamasa ang magandang kasalukuyan, ay tunay na kahanga-hanga. Sa buhay na ito, wala na akong ibang hinihiling,